depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Expensive. Kailangan mong maging expensive sa mata ng ex mo para hindi ka niya iwanan. Always remember, ang expensive ay hindi halaga ng pera. It's always what we call the psychological value. Kung bakit ka napapraning sa ex mo ngayon na hindi kayang tapatan ng kahit 5 milyon or 100 milyong piso, yung sakit na nararamdaman mo, alam mo sa sarili mong hindi kayang tumbasan ng pera. Kung bakit mo nararamdaman yan ngayon dahil sobrang expensive ng ex-partner mo sa'yo. But the question will go like this. Expensive ka ba sa ex-partner mo? O baka naman, siya lang yung expensive tapos ikaw hindi. So sa video na to, please finish this video. Dahil hindi mo magigets ang buong tutorial kung paano magiging expensive sa mata ng ex mo kung hindi mo tatapusin ang video. Pangalawa, straight to the point lang tayo dito. Wala nang pakesyo-kesyo ganito, pakesyo-kesyo ganon. So, paano ka magiging expensive sa paningin ng ex mo? Ang unang rule para maging expensive ka, dapat hindi ka madaling makuha. Siyempre sa economics, kapag high ang demand pero low ang supply, tumataas ang presyo. Kapag text siya ng text, chat siya ng chat, reply ka naman kaagad, ang tingin niya sa'yo is cheap or laging available. Same thing with you. Kapag reach out ka ng reach out sa kanya, chat ka ng chat sa kanya, habol ka ng habol, imbis na mag no contact rule ka or NCR, imbis na i-apply mo, ang ginagawa mo is habol ka ng habol, kapag palaging ganun ang ginagawa mo, hindi ka magle-level up. Ang mangyayari, magiging chippy pie, lagi kang available, easy to get. Easy, para ang presyong divisoria or presyong tanggian. Ang halaga mo ay 35 pesos. Hindi ka nagiging expensive sa kanya. Kaya, isa sa mga dapat mong gawin para maging luxurious ka sa mata ng ex mo is putulin mo yung access niya sa'yo. Walang reply, walang stalking, walang paramdam. Sinasabi mo sa kanya na my time is luxury you can no longer afford. Kailangan yung attention mo ay hindi niya makuha ng ganun kabilis. At sa paraang ganun, magiging luxurious ka sa paningin niya. Hindi niya makuha yung reaction mo, hindi niya makita yung weakness mo, hindi kanya nakikitang naaapektuhan, hindi kanya nakikitang nasasaktan. Napakalaking bagay niyan para maging luxurious ka sa paningin niya. Kailangan mo ng high-level luxury in her mind or in your ex's mind. That's what we need to do. Kaya dito sa Philippine Dating Coach, yun nga yung pinaka ini-implement ko. Kailangan mo ng NCR, lalo na kung ang image niya sa'yo at ang interpretation niya sa'yo, naghahabol ka. Kapag iniisip ng ex mo, naghahabol ka kahit anong gawin mo minsan, hindi magiging effective unless bigla mong ipakita sa kanya at ipamukha mo sa kanya na lol, di ako naghahabol sa'yo, no? Something like that. Pangalawa, syempre glow up. Kailangan mo talaga ng glow up. Pero hindi lang siya yung physical na gaganda ka, lalaki katawan mo. Kasama na rin yun in a sense, ha? Kasama na rin yun in a sense. Pero syempre, pinaka-expensive actually is yung aura. Yun yung pagiging unbothered. Ipakita mo sa mundo, sa kanya, na ang buhay mo ay hindi huminto nung nawala siya. Na mas marami kang ganap, mas masaya ang tawa mo, mas blooming ka ngayon. Kapag nakita niyang effective yung buhay mo kahit wala siya, dun siya magsisimulang manghinayang. Number 3, huwag kang masyadong madaldal, maingay, or everything. Kailangan mo ng classy na silence, no? Makinig ka dito sa bagay nito. Ang pagiging expensive ay hindi dapat masyadong exposed. Kailangan yung mga posting mo, patama or bitter quotes, pasensya na pero napaka-chipipay tignan yan. Para kang low IQ kapag nagpo-post ka lang ng mga panggalit or mga pang-bitter na post. Pero depende sa sitwasyon yan. Kasi may mga specific situations tayo with my clients na pinapagawa ko yun pero depende pa rin sa sitwasyon yan. Pinapakita kasi kapag may mga hugot post ka, parang pinapakita kasi niya na apektado ka. Depende kung makikipag-mind game ka sa ex mo, no? Pero kung ang balak mo is i-increase ang attraction mo, most of the time, 70% or 80% of the time, it's not really recommended. Kasi ang tunay na high-value person, walang kailangan patunayan, hindi mo kailangan sabihing strong ka,
hayaan mong makita niya na strong ka. Yun yung mga resulta ng mga pinagagawa mo, mga hobby mo, or mga bagong narating mo. Yun yung tunay na luxury. Pang-apat, reclaim your power. Self-investment. Bakit ba mahal ang isang item? Dahil sa quality at effort na binuhos doon. Right? Like made in Japan. Kumpara sa made in China, mas matibay ang made in Japan. Same thing with you. Ganun ka rin dapat. Gamitin mo yung oras mo na binibigay mo sa kanya dati, imbis na sa kanya mo ibigay dahil nga wala na siya, ibigay mo siya sa sarili mo ngayon. Mag-aral ka ng bagong skill, mag-focus ka sa karir mo, mag-travel ka, kung walang ganong budget, gumala ka, basta maging masaya ka sa buhay. Kapag naging best version of yourself ka, hindi mo na kailangan kumbinsihin yung ex mo na mahalaga ka. Siya na mismo ang makakaramdam nun na parang hindi ka na niya afford at medyo malayo ka na. Number 5, indifference. Ang pinakamahal na regalo. Sa huli, for the lasting, ang pinaka-expensive na move na magagawa mo ay ang indifference. Yung wala ka ng pakialam, hindi ka galit, hindi ka something, kundi yung tipong kapag nagkita kayo, kaya mo siyang ngitian, kaya mong ipakita sa kanya na malayong malayo ka na. Wala ka nang alam mo yun, wala nang masasakit pa sa ex, kundi yung ma-realize niya na yung taon dati baliw na baliw sa kanya ngayon, masaya. Hindi siya kailangan para mabuo yung araw. Yan yung ultimate high value. And the ultimate high value, hindi yung kailangan mong mamalimos ng atensyon kung alam mong ikaw ay isang prize. Kung gusto mo maging expensive, hindi para sa kanya, kundi dapat para sa sarili mo. So, i-maintain mo yung sarili mo na high value in yourself. Imbis na mag-invest ka sa kanya, mag-invest ka sa sarili mo. Imbis na tignan mo yung kapalit niya, tignan mo lagi yung kapalit ng sarili mo. I mean, looking forward ako na lahat ng investment with yourself, doon dapat nakafocus. Hindi lang puro how to get your ex back. Yung ganong how to get your ex back mindset. How to get your ex back mindset is so cheap. Baduy, chipipay. Dapat ang mindset mo is how to improve yourself, how to get yourself back, how to become happy, how to have this kind of thing. Yun yung expensive mindset. At para maging expensive ka sa mata ng ex mo, kailangan mo mag-invest ng time sa sarili mo, especially in your behavior. And for one-on-one coaching, private coaching, kung di mo na kaya sitwasyon mo, go ahead sa Philippine Dating Coach Facebook page. Legit yan. Nandiyan ang sekretary natin for one-on-one coaching at dun mo ako makakausap. Thanks for watching.